Mga Pinklawans, hindi maganda ang pagsalubong sa bagong taon dahil muntika na silang atakihin sa puso matapos ibalandra ang mukha ni PBBM ng isang butika sa kanilang ipinamimigay na kalendaryo. Mga alagad ni Lenny, natagpo ang nag-iilusyon patapos nilang ipagsigawan na si Lenny pa rin umano ang nanalong presidente at si Kiko ang vice president. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Isaksak nyo sa baga nyo yang kalendaryo ninyo. Ito ang sigaw ng kabiteran at paghihinagpis ng mga kakampings na gustong i-boycott ang isang butika matapos mamigay ng kalendaryo kung saan highlight si PBBM kasama ang kanyang ama at ang mga naging presidente ng bansa. Ayon pa sa mga vlogger, walang dapat na ikainggit ang mga Pinklawan sapagat kasali naman ang kanilang tinaguriang ina ng demokrasya, ang tunay na diktador Cory Aquino at ang anak nitong si Ninoy. Anila, sadyang hindi pa rin talaga tanggap ng mga ito na binalibag na ng mga Pilipino si Lenny sa masangsang na putikan. Narito ang kanilang mga bitter na FB posts. Masaya ang mga makapili at pulangaws kasi may kumuha ding maging guest of honor kay PBBM. Yun nga lang sa kalendaryo pala. Ayoko ng kalendaryo na ang nakalagay ay isang magna. Mga kakampings, boboykotin na ba natin ang Mercury Drug Store? Hey Mercury Drug PH! Sa South Star at sa ibang local drugstores na lang muna kami. Isaksak nyo sa baga ninyo yang pakalendaryo ninyo. Ngunit tugon naman ang mga vloggers, masakit ba sa mata at dibdib nang makita mo ang kalendaryo ng butika? Naghahalusinasyon ka na naman bang si Lenny Robredo ang nakaimprenta sa cover ng kalendaryo? Cancel Mercury Drug na daw dahil bida si PBBM sa kanilang bagong kalendaryo. O sige, manigas kayo at huwag bumili ng gamot nila. Patunay sa kanilang paghihinagpis at patuloy na pag-iilusyon na ang Lenny Kiko pa rin ang pinroklamang nagwagi. Nakuha na ng video ng isang netizen ang mga supporters ni Lenny sa isang club na ipinagsisigawan ang kanilang pangalan bilang presidente at vice-presidente. Narito ang actual video footage. Dahil dito, isang lumalagablab na sermon ang natanggap nila mula kay former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Paalala pa ng pambansang spokesman, nakakasira ng bait ang suntok sa buwang mga imahinasyon. Pambabatok pa niya, sana po sa susunod na maghahanap na naman kayo sa Pangulo. Bakit? Ano ba gusto niyong mangyari pag may bagyo? Gusto niyong lumabas ang Pangulo na matangay ng bagyo? Siguro yun ang panalangin ninyo. Gusto niyong madala ng landslide, madala ng tsunami. Kaya gusto niyong humarap sa gitna ng kalamidad ng Pangulo. Mali po yan. Sa kahit anong management course na kukunin ninyo at mag-enroll kayo nang hindi kayo ganyan na mangmang, pag merong kalamidad, hindi kinakailangan na ilagay ang sarili ng Pangulo sa gitna ng kalamidad. Kinakailangan nga siya isang nasa ligtas na lugar at siya yung talagang nagsusupervise ng relief efforts ng ating gobyerno, no? So yung mga nasaan ang Pangulo, #hello, dapat palitan nyo yan. Hindi manalo at hindi makaantay, makaupo uli sa pwesto, #Pinklawan Dilawan. Diyan, parating may mga naghahanap sa Pangulo, every merong bagyo. Bakit kaya gano'n na, attorney? Parang nagumpisa ito panahon ni Pangulong Duterte. Sila ba talaga ay naghahanap
sa Pangulo o gusto lang talaga nilang manira sa gobyerno? Ang tawag po dyan, mga pinklawan at dilawan. Alam nyo, ang problema nila, hindi na sila makaantay na makabalik sa pwesto. Dalawang eleksyon na silang sumapi. Pareho naman silang talo. Pero ang gusto nila talaga, mapalitan lang ang kahit sinong Pangulo na hindi nila ibinoto. Yan po talaga ay, ang dahilan yan ay hindi matanggap na sa demokrasya, yung nakakarami pumipili ng leader. At ang gusto nila talaga, patalsikin ang kahit sino na hindi kanila kaalyado. Yan lang po explanation dyan. Tanggapin na po natin. Yung mga dilawan, mga pinklawan na yan, hanggang hindi makaupo, yung gusto nilang umupo, kukontrahin nila ang gobyerno. Kasama na rin dyan yung mga komunista na alam natin na oportunista at nakikipagsabwatan sa kahit sinong magiging kalaban ng gobyerno. Itigil nyo na po yan. Yan po ang last na kinakailangan natin sa panahon ng kalamidad, yung negativity ninyo. At sana po sa susunod na maghahanap na naman kayo sa Pangulo. Bakit? Ano ba gusto nyong mangyari pag may bagyo? Gusto nyong lumabas ang Pangulo na matangay ng bagyo? Siguro yun ang panalangin ninyo. Gusto nyong madala ng landslide, madala ng tsunami. Kaya gusto nyong humarap sa gitna ng kalamidad ng Pangulo. Mali po yan. Sa kahit anong management course na kukunin ninyo at mag-enroll kayo nang hindi kayo ganyan na mangmang, pag merong kalamidad, hindi kinakailangan na ilagay ang sarili ng Pangulo sa gitna ng kalamidad. Kinakailangan nga siya isang nasa ligtas na lugar at siya yung talagang nagsusupervise ng relief efforts ng ating gobyerno, no? So yung mga nasaan ang Pangulo, #hello, dapat palitan nyo yan. Hindi manalo at hindi makaantay, makaupo uli sa pwesto, #tinklawan, dilawan. Tigil nyo na po yan, walang kwenta yan. Makakarma lang kayo niyan. At baka mamaya kayo pang madilubyo dyan, no? So wag na po, sa panahon po ng kalamidad, dapat pagkakaisa po. Kinakailangan nagtutulungan, no? Kinakailangan po, ginagamit natin ang social media para magbigay ng tulong. Kung mayroon tayong nalalaman sa social media na kinakailangan ma-rescue dahil nasa bubong na ng kanilang mga bahay, yan po ating, yan po ang ating bigyan ng pansin, wag yung politika. Ang politika po, kada 3 taon lang yan. Pero pagdating sa Pangulo, kada 6 na taon lang po yan. Hindi ko po inaalis na importante ang politika. Pero ngayon po, wala pa namang 6 na buwan ng Pangulo sa pwesto, hayaan na muna natin siya, no? At makipagtulungan na lang tayo. Natalo po kayo Natalo kayo na saksakan ng ang lamang ng ating presidente. Live with it po, accept it na po dahil baka babuang po kayo dahil 5 kalahating taon pa yan, no, na talagang kailangan tanggapin nyo na hindi nanalo inyong kandidato. At habang di kayo nagbabago, nato-turn off kasi yung tao Hindi nyo ba naintindihan? Siguro hindi nila napapansin kaya sila talo ng talo ngayon. Yung kanilang superior attitude ba na sila lang ang tama, turn off po yan. Kaya kung gusto nyo manalo, itigil nyo na po yung kayabangan nyo yan, no? At makipag-isa na lang sa buong sambayanan pag merong kalamidad. At nasaan po ang Pangulo? Nandun po, nag-supervise ng relief efforts. No? At matapos ang bagyo, lumipad po, tinignan ang mga pangangailangan, ang extent of damage. Yun naman ang dapat gawin ng presidente. Alam na mag-helicopter siya habang bumabagyo. Unless gusto nyo talaga mamatay na yung presidente. Napakasama talaga ng mga buti ninyo. Attorney, kung yan yung kanilang pananaw, ano pang magiging silbi ng mga cabinet secretaries? Dahil alam nyo po, ang punto talaga, kapag ayaw. So every opportunity, talagang pupulaan yan. No? Itigil nyo na yan. Sa inyo. Kaya nga dati, hinalal naman ng inyong kandidato dahil merong pangangailangan para sa pagbabago. Pero ngayon po, wala naman pong pangangailangan sa pagbabago dahil napakalaki ng mandato ng presidente. Tanggapin po ang realidad. Maging politically resilient. Yan po ang kinakailangan sa ating oposisyon. Dahil lalong liliit ang inyong hanay kung ganyan pula lang ng pula for the sake of pagpupula. Gaano, attorney, sa tuwing may kalamidad, hindi lang siguro sa Pangulo, gaano ba kahalaga na ang isang opisyal ng gobyerno ay personal na makita ng mga tao mismo sa tuwing ninahagupit at sila nasa epekto nga nitong kalamidad? Hindi natin inaalis na gusto ng taong bayan ng assurance na naririyan ng gobyerno para magbigay ng paninilbihan at mga pangangailangan. Pero yung gusto nilang makita na sa gitna ng bagyo yung tao, hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil linalagay mo sa, kumbaga, peril yung iyong Pangulo. No? Hindi naman nawala ang Pangulo. Nakipag-zoom naman siya. Ano bang gusto pa nila? Gusto nilang makita kasi na
nandun siya sa ilalim ng ulan at nandun siya hinaharap yung hangin. No? Bakit? Bakit mo ilalagay sa sapat na po na alam ng taong bayan na nagmo-monitor ang gobyerno, alam ng taong bayan na handa ang gobyerno dahil naka-preposition ang ating mga humanitarian assistance. Alam nyo naman yung pulisiya ng DSWD, dati na po yan, panahon pa po yan ni Presidente Duterte. Naka-stockpile na po yan sa lugar na palaging binabagyo. May stockpile po tayo sa Tacloban, may stockpile tayo sa Car, may stockpile tayo sa Kabikulan. Lahat po yan, handa sila dahil taon-taon, statistically, alam na natin yung tatamaan ng bagyo. Paminsan-minsan, gaya na nangyari sa Maguindanao, hindi naman po madalas mangyari na ganun kataas ang baha at ulan sa lugar na gaya ng Maguindanao. Yan po ay talagang dulot na ng climate change na tinatawag. Pero hindi po ibig sabihin na walang preposition relief goods po dyan. No? Dahil ang Mindanao naman po, isang isla. So nariyan naman po yung buong Mindanao kung saan maraming mga preposition goods. No? Sa Maguindanao, alam ko, pinakamalapit na mga preposition goods dyan, nandyan po ang Cagayan de Oro at nandyan po ang Butuan. No? At alam ko, meron din kahit pa paano naka-preposition na rin sa Maguindanao. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.